Kabanata 821. Umuwi ako para mag-impake at kunin ang aking mga dokumento sa paglalakbay. May dumating sa huling minuto, kaya kailangan kong pumunta sa isang biyahe, sagot ni Zachary habang hinihimas ang maliit na ulo ni Robbie. Pagkatapos nito, nagbilin siya, "Go grab a drink. Ako ay kailangang pag-usapan ang isang bagay sa iyong lolo." "Okay," sabi ni Robbie. Pagkatapos ay bumaba siya sa kanyang upuan at idinagdag, "Lolo, ipagpatuloy natin ang paglalaro mamaya, okay?" "Oo naman," sagot ni Henry, na nakatitig kay Robbie. Umalis ang maliit na bata kasama si Fifi sa kanyang mga bisig. Isinara ni Ben ang pinto sa study room at naghintay sa labas. "Saan ka ba pupunta bigla?" tanong ni Henry. "Kailangan kong pumunta sa Phoenix City. May nangyari sa base," walang pakialam na sagot ni Zachary. "Lumapit sa akin si Mr. Blackwood kanina, at binigyan ko siya ng ilang pahiwatig. Ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang iba pa sa kanyang sarili." "Okay, subaybayan natin ang sitwasyon mula sa malayo sa ngayon," sabi ni Henry. Imbes na magpindot, nagtanong siya, "Did Cynthia gusto kanyang makita?" "Hindi, siya ay isang makatuwirang babae at malamang na hindi lalapit sa akin para sa isang bagay na tulad nito," sabi ni Zachary. "Iyon ang kanyang taos-pusong mga salita. Dapat mong pahalagahan siya. Ang mga babaeng tulad niya ay mahirap makuha," payo ni Henry habang iniikot ang kanyang mga mata kay Zachary. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Dahil ang lahat ay naayos na dito, dapat din akong bumalik sa M-Nation." Sa wakas ay nakuha ni Zachary ang matanda na sabihin ang mga katagang iyon. Sa nakalipas na 2 araw, sinadya ni Zachary na ginawa ang mga bagay na tila hindi maliwanag kay Cynthia sa Hot Spring Resort. Magkasama pa sila sa iisang kwarto kasama niya sa loob ng 2 gabi, at malamang na ibinahagi ni Cain at Kyle ang impormasyong iyon kay Henry. At saka, paulit-ulit kong pinupuri si Cynthia sa aking pagbabalik at tila mahal na mahal ko siya, kaya si Lolo malamang na binili ito at nagpas siyang bumalik sa M-Nation. Mabuti at babalik ka na. Ang panahon ng HCT ay mas mahalumigmig, at palagi kang hindi sanay dito. I'll take the kids to M-Nation to visit you once I have settled everything here, ani Zachary, acting like hesitant na humiwalay. Yeah, I'll head back once you return, pagpapaalam ni Henry habang tumatango. Dahil hindi ka uuwi, sa susunod na mga araw, nag-aalala ako na walang magbabantay sa mga bata. It's fine, actually, sabi ni Zachary. Sinusubukan ang kanyang makakaya na maging natural. Tapos, si Mrs. Ralston at Reyna ay nandito para tumulong, at marami kaming maid. So ano, saway ni Henry habang nakatitig sa kanya. Kailangan nila at least may nakarelasyon sa kanila ng dugo. Kapag may pamilya sa paligid, sila ay makakaramdam ng ligtas. Babalik ako sa loob ng ilang araw, giit ni Zachary na kinakabahan. Talagang nag-aalala siya na mangyayari kay Henry na magbago ang isip at magpas siya na manatili. Ang mga bata ay may sapat na gulang na ngayon, kaya magiging maayos sila kahit na sila ay nasa sarili nila sa loob ng ilang araw. "Bakit pakiramdam ko gusto mo akong umalis?" sabi ni Henry habang masama ang tingin sa kanya. "Hindi totoo yan." "Then it's settled," putol agad ni Henry. "Babalik ako sa M-Nation kapag tapos ka na sa iyong trabaho." "Sa totoo lang, sa tingin mo ba nag-e-enjoy ako dito? Ang hangin sa itaas ay manipis, at ito ay masyadong mahalumigmig na ang aking katandaan ay patuloy na sumasakit ang mga buto." Lihim na nainis si Zachary. Gayunpaman, wala siyang choice kundi tanggapin ang kaayusan na iyon. Kinuha niya ang kaginhawaan sa katotohanan na si Henry ay nagplanong umalis pagkatapos niyang bumalik mula sa kanyang paglalakbay, bagaman sana siya ay hindi nababalik sa kanyang mga sinabi. Wala pa rin si Charlotte sa bansa, at ilang araw lang ito, kaya dapat maayos ang lahat. Matapos makarating sa conclusion na iyon, tumango si Zachary at sinabing, "Sige, pero huwag mong pagurin ang sarili mo, okay? Hayaan mong ihatid ni Cain ang mga bata para makapagpahinga ka ng maayos." "Hindi pwede yan, nandito pa ako, kaya natural, ihahatid ko sila ng personal," giit ni Henry na matigas ang ulo.
It's settled. You should go now. Tumalikod na si Zachary at umalis. Pagkatapos noon, pumunta siya sa kwarto ni Robbie at kumatok sa pinto. Tumatawag Robbie, ako ito. Maghintay ka, Daddy. Nilalaro ni Robbie ang itim na gintong singsing habang nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Alam niya na ang kanyang ama ay aalis para sa isang business trip at ang ilang mga bodyguard sa bahay ay sasama sa kanya. Maaaring bumalik din ang lolo niya sa M-Nation, at ang Triplets Reconnaissance Team ay malayang makapagdala palabas ng Project Mommy. Mabilis na inilayo ni Robbie ang singsing at nagmamadaling lumapit para buksan ang pinto. Daddy, pwede ba akong pumasok? Nakangiting tanong ni Zachary. Of course, sagot ni Robbie habang tumabi at sinenyasan si Zachary na pumasok. Nang pumasok si Zachary, nakita niya ang pamilyar na mga dekorasyon at ang larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. Bahagyang nadurog ang kanyang puso ng tanawin. Iyon ang kuha nila noong ikasal sina Zachary at Charlotte sa dalampasigan. Bukod sa family of 5, si Fifi at si Mrs. Berry ay naroon din, kaya isang kumpletong pamilya silang 7, at masayang nakangiti sa kamera. Mula noong araw na iyon, ang larawan ng pamilya ay inilagay sa bawat silid sa bahay. Sinubukan ni Henry na tanggalin ang mga larawang iyon sa mga dingding, ngunit lahat ng 3 bata ay nagprotesta, kaya wala siyang pagpipilian ngunit talikuran ang ideyang iyon. Ang mga batang kaedad nila ay kadalasang nakakalimot, ngunit naaalala ng mga bata ang bawat sandaling ibinahagi nila sa kanilang mommy at si Mrs. Berry. Daddy, miss mo na ba si mommy? Tanong ni Robbie habang sinusundan ng tingin ni Zachary sa litrato. Yeah, bulong ni Zachary habang nakaupo. Ang pagkakaroon ng isang matangkad na figure, siya ay tila hindi komportable kapag siya ay umupo sa maliit na sofa na iyon, kaya sinabi niya, napakaliit ng sofa na ito. Daddy, sinasabi mo yan tuwing papasok ka sa kwarto ko, sagot ni Robbie. Maya-maya ay kumuha siya ng inumin para sa kanyang ama. Hinaplos ni Zachary ang maliit na ulo ni Robbie. Kailangan kong pumunta sa isang business trip sa lalong madaling panahon, kaya aalis ako ng ilang araw. Maging mabuti sa bahay, okay. Ang lolo mo ang bahala sa inyong 3 para makausap mo siya kung may kailangan ka. Hindi ba babalik si lolo sa M-Nation? Tanong ni Robbie na nakakunot ang noo. Aalis siya kapag bumalik si Daddy, sagot ni Zachary bago inabot ng bahagya ang pisngi ng bata. Bakit pakiramdam ko gusto mong bumalik din ang lolo mo sa M-Nation? Sa tingin ko ang salitang to ay angkop na ginagamit dito, sabi ni Robbie, na nagsasalita na parang siya ay isang nasa hustong gulang. Tumawa ng malakas si Zachary. Si Robbie ay katulad ng kanyang ama. Nagsalita pa sila sa parehong tono, at kahit na hindi gaanong nagsasalita, palagi silang nakarating sa punto kung kailan nila ginawa. I should go, sabi ni Zachary nang tumayo siya. Okay, sagot ni Robbie habang tumatango. Don't worry, Daddy. Ako na ang bahala kina Jamie at Ellie. Bata ka rin, kaya ingatan mo na lang ang sarili mo. Hayaan mo ang mga matatanda na mag-aalaga sa kanila, sabi ni Zachary sa pagmamahal. Hinaplos ang maliit na ulo ni Robbie, idinagdag niya, gusto kong makita kang walang malasakit tulad ni na Jamie at Ellie. Salamat, Daddy, sagot ni Robbie. Medyo na-touch siya sa gesture na iyon. Tumayo si Zachary para umalis. Nang makarating siya sa pintuan, biglang tumawag si Robbie, Daddy. Oo. Tanong ni Zachary pagkatapos niyang huminto at lumingon sa bata. Sabi nila in a relationship kayo ni Miss Cynthia. Totoo ba yun? Sabi ni Robbie habang nakatitig ng matalim sa kanya. Hindi, sagot ni Zachary. Bagamat hindi na siya nagdetalye pa, matatag siya ng simpleng idinagdag niya, ako ay mamahalin lang ang mommy mo. I'm glad to hear that, sabi ni Robbie habang nakahinga ng maluwag. Matutuwa ka talaga kung si mommy ay babalik, hindi ba? Of course, walang pag-aalinlangan na sagot ni Zachary. Isang nakakatuwang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi, at sa kanyang mga mata nagningning ng pag-asa nang idagdag niya, babalik sa atin ang mommy mo. Oo, gagawin niya, matigas na sabi ni Robbie. At malapit nang magsama-sama muli ang ating pamilya. Naramdaman ni Zachary na may mali.
Parang kakaibang confident at firm si Robbie nang sabihin niya ang mga salitang iyon. May natuklasan ba siya? Daddy, bilasan mo na, paalala ni Robbie. Hinihintay ka ni Mr. Ben at Mr. Bruce. Oo, sige, sabi ni Zachary. Yumuko siya at niyakap ang bata bago umalis. Pinagmasdan ni Robbie ang papaalis na figure ni Zachary habang ang huli ay lumalayo. Daddy, hahanapin ko talaga si Mommy at ibalik ko siya. Robbie, susunduin ko si Jamie at Ellie sa school ngayon. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Henry, na inihatid ni Spencer sa kwarto. Na, kailangan kong maghanda para sa aking science class mamaya. Tiningnan ni Robbie ang kanyang relo. Pasado 2:00 na ng hapon. Sige, sabi ni Henry, na hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Pinayuhan lang niya, kung gayon ay maging mabuti at manatili sa bahay, okay. Babalik kami kaagad. Got it. Don't worry, masunuri na sagot ni Robbie. Hayaan mong ihatid kita pababa. Okay, salamat, Robbie. Natuwa si Henry dito. Nitong mga nakaraang araw, mas naging mabait si Robbie sa kanya, and it parang naputol ang agwat nilang dalawa. Para kaming bumalik sa dating araw. Nanalangin si Henry na ang pagkakasundo ay tumagal magpakailanman. Papasok na sana si Zachary sa sasakyan nang mapansin niyang huminto na rin ang sasakyan ni Henry. Tama pagkatapos, pinalabas ni Spencer si Henry habang si Robbie ay nanatili sa gilid. Saan pupunta ang lahat? Tanong ni Zachary. Susunduin ko sina Jamie at Ellie mula sa paaralan, sabi ni Henry. Hindi ba masyado pang maaga? 2:00 pa lang, sabi ni Zachary pagkatapos niyang tingnan ang kanyang relo. May bukas na klase ngayon, kaya naisipan kong makinig. At saka, magagamit ko ang pagkakataong ito para makipag-ugnayan kasama ang punong guro, paliwanag ni Henry, na lubos na nagmamalasakit sa edukasyon ng mga bata. It'll be time na kunin mo sila kapag tapos na ang klase. Sige, sabi ni Zachary. Tinulungan niya si Henry na makapasok sa kotse bago yumuko para buhatin si Robbie, balak siyang isakay sa sasakyan. Gayunpaman, sinabi ni Robbie, hindi ako sasama. Mayroon akong klase sa agham ngayong hapon. Okay, pagkatapos ay manatili sa bahay at maging mabuti, sabi ni Zachary. Hinaplos niya ang ulo ng bata bago umalis. Bye, Daddy. Bye, Lolo. Sabi ni Robbie habang kumakawe sa iba. Robbie, tawag ni Henry pagkatapos niyang ibaba ang bintana at inilabas ang kanyang ulo. Kung si Jamie at Ellie ay gusto na pumunta sa Fairy Tale Land pagkatapos ng klase, magpapadala ako ng maghahatid sa iyo doon para makipagkita sa kanila. Okay, sagot ni Robbie habang pinapanood niyang umalis ang lahat. Habang dahan-dahan umaalis ang dalawang sasakyan sa lugar, iniska ni Robbie ang kanyang paligid at binanggit iyon na wala na ang kalahati ng mga nasasakupan. Ang seguridad ay hindi kasing higpit ngayon, kaya ito ang perpektong pagkakataon na isagawa ang misyon. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid at nagpadala ng text message sa smartwatch ni Jamie. E-text ako pagkatapos mong bumaba sa klase. Pagkatapos, nagsimulang maghanda si Robbie. Sinira ng agila ang pangalawang mekanikal na kalapati ni Robbie sa huling pagkakataon, kaya nag-imbento si Robbie ng isang bagong armas, ang multi-purpose miniature camera. Ang multi-purpose miniature camera ay kasing laki ng bin at inilagay sa ulo ni Fifi. Nagkaroon ng isang software na nag-link sa device sa telepono ni Robbie at nagbahagi ng video sa real time. Kailangan lang ni Robbie na gawin ay buksan ang application, at nakikita niya ang lahat ng nakuna ng camera. Bilang karagdagan, maaaring umikot ang multi-purpose miniature camera at walang blind spot. Ito ay hindi limitado sa pagkuha ng mga video mula sa isang nakapirming lugar. Inilagay ni Robbie si Fifi sa study desk niya at bamulong dito, Fifi, umaasa kaming hahanapin mo si Mommy. Mommy, Mommy, tawag ni Fifi. Tila excited ito nang marinig ang salitang iyon. Pumunta ka, utos ni Robbie habang binubuksan ang bintana at pinalabas si Fifi. Ikinumpas ni Fifi ang mga pakpak nito at lumipad palayo. Nakita ng mga bodyguard ang ibon, ngunit hindi nila ito pinansin. Binuksan agad ni Robbie ang application sa kanyang phone.
Mabuti, lumilipad si Fifi patungo sa Northridge Region. Gumawa ako ng tamang pagpili na manatili sa bahay nitong mga nakaraang araw upang sanayin si Fifi at masanay ito sa function ng nabigasyon sa camera. Kung magiging maayos ang lahat, susunod na ito sa lead ng device sa Northridge. Medyo natuwa si Robbie dito. Naging matagumpay ang kanyang bagong imbensyon, at binalak niyang makawala sa bahay mamaya para pumunta sa Northridge. Sino ang nakakaalam? Baka nandito si Mommy. Nagpaplano si Robbie nang biglang nag-vibrate ang kanyang smartwatch. Nang makitang ito ay isang tawag mula kay Jamie, mabilis na sumagot si Robbie, "Hello." "Robbie, hinahanap mo ba ako?" tanong ni Jamie. Nasa isang maingay na lugar siya, at halatang siya ay nasa classroom pa rin. "Maghanap ng tahimik na lugar at makinig ng mabuti," utos ni Robbie. "Sandali lang," sagot ni Jamie. Alam niyang may seryosong nangyari nang marinig ang tonong iyon, kaya mabilis siyang pumuslit sa itaas na palapag at sinabing, "Walang tao dito. Malaya ka nang makapagsalita. Si Daddy ay nasa isang business trip, at pumunta si Lolo para sunduin kayong dalawa. Sinisimulan ko ang Project Mommy ngayon. Sa sarili mo, isama mo kami ni Ellie. Of course we're doing this together. That is why I am assigning tasks to the two of you now." "Cool, sige. Sabihin mo sa akin," tuwang-tuwa na sabi ni Jamie. "Kapag dumating si Lolo para sunduin kayong dalawa, sabihin sa kanya na gusto ninyong pumunta sa Fairy Tale Land. Tatawag siya para may magpadala sa akin. Pagkatapos ay tatakas ako habang papunta ako. Ikaw at si Ellie ay dapat itigil si Lolo hanggang kaya mo. Huwag na sana siyang bumalik o magpadala ng kanyang mga lalaki para hanapin ako. Naintindihan mo ba?" Bulalas ni Jamie, na bahagyang natigilan. Tumanggaw siya at sumagot pagkatapos ng pause, "Nakuha ko, pero wala talaga kaming ginagawa. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng gawain." "It's called teamwork," sagot ni Robbie sa seryosong tono. "Nanunood ka ng spy movies, kaya dapat malaman na ito ay isang tactical na hakbang." "Sige, pero mag-ingat ka dahil mag-isa ka," sabi ni Jamie, na medyo nag-aalala pa rin. "I'm not on my own. I have Fifi with me. Nakalimutan mo na bang member din ito ng team natin?" Paalala ni Robbie. Habang nagsasalita siya, binabantayan niya si Fifi sa pamamagitan ng application. Oo, sabi ni Jamie. Naalala niya, noong araw na nabuo nila ang grupo, inilagay ni Fifi ang paa nito kung kailan pinagdikit nila ang kanilang mga kamay, na nagpapahiwatig na sumali rin ito sa koponan. "Tandaan mong pigilan si Lolo. Kung hindi, wala akong oras para gawin ang gawain ko. Naiintindihan mo ba?" bilin ni Robbie. "Got it. Robbie, mag-ingat ka. Don't worry. I will be fine." Ibinalik ni Robbie ang kanyang atensyon sa kanyang telepono pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Hindi makakalipad si Fifi ng kasing bilis ng mekanikal na kalapati dahil ito ay pinalaki sa loob ng bahay. Kamakailan lang ay pinalabas nila ito sa bahay, na napabuti ang paglipad nito, ngunit hindi pa rin ito sapat na mabilis. Dahil sa bilis nito, aabutin ito ng kaunting oras bago nakarating si Fifi sa Northridge. Iyan ay mabuti, bagaman. Aabutin ng ilang oras si Lolo bago makarating sa paaralan, at kailangan ko pa ring maghintay na dumating ang mga bodyguard para kunin ako. Saka lang ako magkakaroon ng pagkakataong makalusot sa Northridge. Kung hindi, hindi ako makakaalis sa villa. Kumatok. May kumatok sa pinto ng mga sandaling iyon. Iniulat ng maid, ang agham na teacher ay nandito na. "Pakiusap, dalhin mo siya sa silid-aralan." "Pupunta ako doon," sabi ni Robbie. Okay, umalis na ang maid pagkatapos nun. Nag-send si Robbie ng voice message kay Fifi. "Fifi, magpahinga ka na kung pagod ka. Hindi mo kailangang magmadali. Safety muna, okay. Matagal na rin simula nang lumipad si Fifi ng ganoon kalayo, ngunit alam nitong may mahalagang misyon itong itinalaga. Yun ang dahilan kung bakit ito nagpatuloy at patuloy na lumilipad. Ngayong binigyan ito ni Robbie ng pahintulot na magpahinga, gumaan ang pakiramdam ng loro. Dama pa ito sa isang malaking puno at nagpahinga doon.
Ang bagong device ay maaaring mag-record ng mga video mula sa anumang anggulo at ibahagi ang mga ito sa telepono ni Robbie ng real-time. Maliban doon, mayroon din itong sistema ng nabigasyon at sistema ng komunikasyon. Pagkatapos gumawa ng ilang mga kalkulasyon, naisip ni Robbie na magtatagal si Fifi bago makarating sa Northridge, kaya kinuha niya ang phone niya sa study room para sa klase niya. Mr. Robbie, bawal ang mga telepono sa klase, nakangiting paalala ng guro. Naghihintay ako ng isang mahalagang tawag, giit ni Robbie. Hindi ito makakaapekto sa lesson. I promise. Sige, simulan na natin. Pagkasabi nito, sinimulan ng guro ang pagtuturo ng aralin. Sa sandaling iyon, nakarating na si Henry sa paaralan. Noong una ay gusto niyang makinig sa bukas na klase ng lihim, ngunit natuklasan ng paaralan ang kanyang presensya. Nag-udyok iyon sa punong guro at sa mga direktor na pumunta at salubungin siya ng personal. Gayunpaman, ayaw ni Henry na maapektuhan ang klase, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umalis sa silid-aralan. Katatapos lang ng klase pagkaalis niya. Paglabas ni Jamie at Ellie ng classroom, nakita nila si Henry doon at excited na tumakbo. Lolo, ano ang nagdala sa iyo dito? Jamie, Ellie, sabi ni Henry. Isang malaking ngiti ang sumili sa kanyang mukha nang makita niya sila. At sumagot, ako ay dumating para sunduin kayo sa school. Pupunta tayo sa Fairy Tale Land para maghapunan. Ano ang masasabi niyo? Maganda yan, sabay na sagot ni Jamie at Ellie. Then I'll have someone take Robbie there to meet us, sabi ni Henry bago siya sumenyas ng kamay. With that, tinawagan ni Spencer ang mga bodyguard sa bahay. Hindi pa ba masyadong maaga? Tanong ni Jamie. Ang timeline ay napropone ng hindi bababa sa 1 oras, at napagtanto niya na maaaring makaapekto ito sa mga plano ni Robbie. Kaya mabilis niyang iminungkahi, let's go get Robbie a little later. It's fine. You guys can leave school early today. The last class is just playtime anyway, imporma ng punong guro ng mainit. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 825. Sige. Aalis tayo ng maaga ngayon, sabi ni Henry. Hinaplos niya ang ulo ni Jamie at nagpatuloy, your daddy ay nasa isang business trip, at malamang ay naiinip si Robbie sa bahay ngayon. Umalis tayo ng mas maaga at salubungin siya sa Fairy Tale Land. Oh, okay, bulong ni Jamie. Alam niyang hindi nararapat na magpatuloy siya, kaya nagpalit siya ng taktika at sinabing, hayaan mo akong kunin ang aking backpack. Jamie, tulungan mo rin akong kunin ang backpack ko, pakiusap ni Ellie. Hindi niya alam na sila na pala ang nagtalaga ng isang gawain at ang misyon ay patuloy. Napakabigat ng iyong backpack. Kunin mo ito, pagtanggi ni Jamie. Tara, sabay na tayo. Si Jamie ay kailangan ng dahilan para kaladkarin si Ellie. Napasimangot si Ellie at kumunat ang noo sa inis bago nagreklamo, napakakulit mo. Kukunin namin ang mga guro upang dalhin sila para sa iyo, agad na mungkahi ng prinsipal. Hindi na kailangan iyon. Hayaan mo silang gawin ito ng mag-isa, malungkot na tanggi ni Henry. Ang pamilya Noct at ang mga miyembro ay tinuruan na laging gampanan ang kanilang mga gawain sa kanilang sarili. Mangyaring huwag bigyan ng mga bata ng espesyal na paggamot. Tretuhin mo lang sila na parang mga normal na bata. Naiintindihan, sagot ng principal habang tumatango. You may back to work. There's no need to keep us company, bili ni Henry nang makita niya ang nakasilip ang ibang mga bata. Ang ibang mga bata at ang kanilang mga magulang ay nakatingin, at ito ay makakaapekto sa lahat ng negatibo. Iyon ay gagawin, sabi ng punong guro habang lumingon sa mga direktor, na nakipagpalitan ng tingin sa kanya. Mayroon akong ilang mga katanungan para sa guro ng mga bata, ngunit dapat umalis ang lahat, mahigpit na tagubilin ni Henry. Naiintindihan, sabi ng principal. Magalang na yumuko ang lahat bago nagmamadaling umalis. Inutusan siya ni Henry sa kanyang mga tauhan na itulak siya sa kanyang wheelchair sa kabilang panig upang hindi niya maapektuhan ang ibang mga bata at kanilang mga magulang.
Pagkatapos noon, tinanong niya ang guro kung kumusta na sina Jamie at Ellie sa paaralan. Sa sandaling iyon, kinaladkad ni Jamie si Ellie sa gilid at ibinahagi sa kanya ang plano ni Robbie. Nang marinig iyon ay namutla si Ellie, at sinabi niya, hindi ba masyadong mapanganib para kay Robbie na isagawa ang misyon sa kanyang sarili? Mayroong nakakatakot na agila sa Northridge. Paano kung atakihin nito si Robbie tulad ng huling ginawa nito sa oras? Nag-aalala din ako tungkol doon, ngunit itinakda na ni Robbie ang lahat, kaya ang magagawa natin ay suportahan siya. If we don't, the entire plan will go up in smokes, sagot ni Jamie na nakakunot ang noo. He sounded worried pati na rin. Pero, huwag kang mag-alala, ang agila ay nasugatan sa huling pagkakataon na makatagpo natin ito, at ang mga pinsala nito ay tila malala, kaya ako don't think Robbie will be in any danger. Cool na sabi ni Jamie. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay makipagtulungan sa kanya para hindi siya nakikipagsapalaran ng walang kabuluhan. Okay, then, sagot ni Ellie habang tumatango. She then reminded, the plan is preponed, so you should call Robbie at sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kukunin ko ang aking backpack at panatilihing magambala si Lolo. Okay, sabi ni Jamie. Pagkatapos ay mabilis niyang tinawagan si Robbie. Na-distract si Robbie sa klase noong araw na iyon. Paminsan-minsan ay sinusuri niya si Fifi sa pamamagitan ng pagsilip sa kanya telepono. Ang tandang iyon ay talagang nagpapahinga sa pugad ng ibon at malapit ng makatulog. Napakunot noo si Robbie sa sobrang galit, lubos na hindi nakapagsalita, alam ko na. Ang mabahong ibong iyon ay ganap hindi mapagkakatiwalaan. Noon lang, tumunog ang smartwatch ni Robbie. Mula kay Jamie ang tawag. Robbie, anong ginagawa mo? Sabi ng guro habang nakakunot ang noo sa kanya. Tumawag ang baby brother ko, sagot ni Robbie habang ipinakita sa kanya ang kanyang smartwatch. Hindi siya madalas tumatawag sa akin sa oras na ito. May importanteng nangyari. Dapat ko itong kunin. Sige, sang-ayon ng guro at itinigil ang klase. Naglakad si Robbie sa washroom para sagutin ang tawag. Hi, Jamie. Pinapaalis na kami ni Lolo sa klase kanina, Robbie. Malamang na naipadala na niya ang kanyang mga lalaki para dalhin ka sa Fairy Tale Land. Kailangan mong isulong ang iyong plano, sabi ni Jamie, na sadyang mahinang nagsalita habang nag-aalala na baka may ibang makarinig sa kanya. I got it. We'll proceed in according to our original plan. Mahinahong sagot ni Robbie. Mag-ingat ka, kung makatagpo ka ng agila na iyon, sumigaw ka lang para humingi ng tulong. Huwag mong subukang maging bayani. Relax, nasugatan ito, kaya hindi nito ako masasaktan, walang pakialam na sagot ni Robbie. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, okay. Gawin mo lang ng mabuti ang parte mo. Okay, pagkababa ng tawag ay umalis na si Robbie sa washroom. Kumatok si Cain sa pinto noon sandali at sinabi, inutusan ako ni Mr. Nock na dalhin ka sa Fairy Tale Land para makipagkita sa kanila. Okay, sagot ni Robbie, na tumanggo. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang guro at sinabing, paumanhin, maaari ba tayong magtapos ng klase ngayon? Maaari mong iwanan ang mga materyales sa pag-aaral dito, i-revise ko sila mag-isa. Sige, sagot ng guro habang nakangiti. Ang mga klase na ito ay masyadong simple para sa iyo. Sa bagay, hindi mo na kailangang dumalo sa aking mga klase dahil maaari mong makuha ang lahat ng tama sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga materyales sa pag-aaral. Mukhang kailangan nating gawing mas advance ang klase. Let's discuss the matter after my daddy returns. Thank you for your time. Sila ang magbabayad ng tuition fee in full, ani Robbie bago niya pirmahan ang kanyang pangalan sa teacher slip. Salamat, tugon ng guro habang tumatango-tango na may bahagyang ngiti. Pakihatid ang guro, Ginoong Cain, bilin ni Robbie. Dapat ihatid na kita kay Mr. Nock ngayon. Ipapauwi ko ang guro mo, sagot ni Cain. Maagang natapos ang klase, kaya wala pa rin ang driver na maghahatid sa teacher pauwi at nagtatrabaho sa ibang bagay. Dapat ibalik mo muna ang guro. Pwede naman akong ihatid ni Mr. Kyle mamaya, mungkahi ni Robbie. Si Robbie ay magalang kahit na sino ang kanyang kausap,
ngunit ang kanyang malinaw na mga mata ay kumikinang sa pangangibabaw, na naging imposible para sa sinumang lumaban sa kanya. Naiintindihan, agad na sagot ni Cain. Pagkatapos ay lumingon siya sa guro. Sa ganitong paraan, pakiusap. Paalam, Robbie, sabi ng guro habang kumaway na nagpaalam sa batang lalaki. Paalam, tugon ni Robbie habang pinapanood silang umalis, palihim na nakahinga ng maluwag. Tumakas si Robbie sa pamamagitan ng pagkukunwaring sumasakit ang tiyan noong huling beses na inihatid siya ni Cain pauwi. Kung hinatid muli ni Cain si Robbie, malamang na magbabantay ang una, at hindi makakatakas si Robbie. Kaya naman kinailangan ni Robbie na paalisan si Cain. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, nagpalit si Robbie ng isang mas nakaka-relax na damit. Ang pagdala ng backpack na hinanda niya kanina, kinuha niya ang phone niya at ilang gamit. Nagsuot pa siya ng pares ng mga salaming pang-araw ng mga bata bago siya naghanda na umalis. Handa na ang sasakyan, tawag ni Kyle na nasa labas ng silid. Sige, let's go, sagot ni Robbie at lumabas ng kanyang kwarto. Oh, you're so well equipped today, nakangiting komento ni Kyle. Ang Fairy Tale Land ay nag-install kamakailan ng bagong climbing wall at isang VR game. Gagawin ito ng outfit na ito. Mas convenient para maglaro ako, paliwanag ni Robbie. Sinubukan niyang maging walang pakialam hanggat maaari upang walang maghinala sa isang salita na kanyang sinabi. Nakikita ko. Sinubukan ni Kyle na pasayahin ang bata sa pamamagitan ng pagdaragdag, napakamangha. Si Mr. Robbie ay hindi lamang matalino ngunit matipuno din. Mas tahimik si Mr. Cain, sabi ni Robbie bago niya sinama ng tingin si Kyle. Mahinang sabi ni Kyle. Namula ang mukha niya sa kahihiyan habang nanatiling tikom ang bibig. Lahat ng tatlong bata ay nagmana ng mataas na IQ at EQ ng pamilya Noct. Mayroon silang klasikong Noct na istilong iyon kung saan sila ay nagsasalita ng magalang ngunit sa paanuman ay naglalabas ng malakas na aura. Pagsakay nila sa kotse, napansin ni Robbie na may dalawang karagdagang bodyguard ang naroon. Siya ay nakasimangot sa inis at nagreklamo, pupunta lang kami sa Fairy Tale Land. Talaga bang kailangan para magkaroon ng napakaraming tao sa paligid? Espesipikong itinuro ito ni Mr. Noct. Mabilis na paliwanag ni Kyle. Ang aming pangunahing layunin ay upang mapanatili na ligtas ka, ligtas kami, hanggang sa gumawa ka ng mga bagay na napakataas. Makaakit ka lang ng higit na atensyon, giit ni Robbie. Palaging nag-iisa si Mr. Cain kapag nagmamaneho siya. Wala naman nangyari. Hindi ka ba ganoon ka-confident sa iyong fighting skills, Mr. Kyle? No, that is not true. Sabi ni Kyle bago niya mabilis na pinabayaan ang dalawang karagdagang mga bodyguard. Nangako siya, don't worry. I can keep you safe on my own. Sige, salamat, sagot ni Robbie bago siya sumakay sa backseat ng kotse. Lihim na napaungol si Kyle. 6 pa lang ang bata, pero ang dominanteng aura niya ay napakalaki. Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging itsura niya kapag siya ay mas matanda? Maya-maya, dahan-dahang lumabas ng driveway ang sasakyan. Tumungo si Robbie para tingnan ang kanyang telepono. Ang bob-ong fifi na yan. Umiidlip pa ito. Si Robbie ay walang imek. Walang sinasabi kung paano ang mga bagay sa Northridge ngayon. Nandyan pa ba yung mga yun? At ang mabangis na agila na iyon. Binuksan ni Robbie ang musika sa kanyang telepono. Boom! Nagising si Fifi dahil sa malakas na musika sa pagkakaidlip nito. Ibinaba nito ang mga pakpak at nagpatuloy sa pakikipagsapalaran sa Northridge. Nakahinga ng maluwag si Robbie. Sa wakas ay lumipad na naman ang tanggang Fifi na iyon. It's my turn to make move. Uminom ka ng tubig, Mr. Kyle, alok ni Robbie habang inaabot ang isang bote ng tubig kay Kyle. Salamat, sagot ni Kyle bago siya uminom ng tubig. Maya-maya ay inilagay niya ang bote sa gilid at nagpatuloy sa pagmamaneho. Mr. Kyle, ilang taon ka nang nagmamaneho? Tanong ni Robbie habang nakatitig sa likod ni Kyle. 7 years, nakangiting sagot ni Kyle. Nakuha ko ang aking lisensya noong 18 ako at nagmamaneho na mula noon. Hindi naman ganoon katagal,
ngunit marami na akong nagawa sa nakalipas na ilang taon. Ako ay isang medyo dissenting driver, kaya ikaw ay wala kang dapat alalahanin. Kung gayon, maaari mo bang gawin ang isang emergency na preno? Tanong ni Robbie. Siyempre kaya ko. Dumaan na kaming lahat sa special training at kaya naming ihinto ang sasakyan kahit nakasakay na kami sa isang bala upang maprotektahan ang aming kliyente. Naramdaman ni Kyle na may mali sa pagsasalita niya. Pagkatapos ay nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Iyan ay magandang malaman, komento ni Robbie habang ang kanyang mga labi ay nakakurbo sa isang mahinang ngiti. Did you? Sabi ni Kyle bago niya inilipat ang tingin sa bote ng tubig sa gilid niya. Nanlalaki ang mata niya, nagulat siya nang nagpatuloy siya, Mr. Robbie, ikaw. Don't worry, I won't hurt you. Fifi flew away, and I just want to go look for it, sagot ni Robbie habang naglalagay sa kanyang backpack. Pakihinto ang kotse sa gilid at matulog. Nataranta namang umiling si Kyle. Kinuha niya ang kanyang telepono para tumawag ng tulong, ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang kamay ay natamba, at napaatras siya sa upuan. Sa sandaling iyon, umugoy ng kaunti ang sasakyan, ngunit mabilis na napreno ni Kyle. Gumapang si Robbie sa gilid ng pasahero ng kotse at pinatay ang makina bago siya bumaba ang kotse kasama ang kanyang backpack. Nagkataon na nasa lugar sila na pinakamalapit sa Northridge. Sinuri ni Robbie ang mga kalsada sa huling pagkakataon, kaya magiging mas madali para sa kanya ang paghahanap sa lugar. Binuksan niya ang navigation system sa kanyang telepono, at tumungo siya sa Northridge. Papunta na siya nang marating ni Fifi ang Northridge. Ang camera ay nagpakita na ang looban ay walang laman, at walang sasakyan na nakikita. Bukod dito, nakalock ang mga pinto at bintana, at wala ni isa sa paningin sa lahat. Huminto si Robbie sa kanyang paglalakad habang nakakunot ang noo niya sa kanyang telepono at iniisip kung ano ang nangyayari. Kahit na wala sa bahay ang may-ari, dapat may mga bodyguard pa na nakaistasyon sa paligid ng lugar. At saka, kadalasan sila ay magkaroon ng dalawang sasakyan na naka-standby sa lahat ng oras. Bakit walang kahit ano ngayon? Lumipat ba ang mga babae? Medyo masama ang loob ni Robbie, pero dahil nasa labas na siya, naisip niyang makapunta na rin siya sa ilalim ng mga bagay. Dahil doon, nagpatuloy siya sa pagsulong sa Northridge. Sa sandaling iyon, nasa kabilang villa si Charlotte, at nakaupo sa harap ng study desk at nagbabasa ng ilang mga dokumento. Nagmamadaling lumapit si Lupin at nagulat, Miss Lindbergh, ito ay tulad ng iyong hinulaan. May pumasok sa Northridge Villa. Ang knock ba? Tanong ni Charlotte na hindi man lang tumitingin. Ito ay isang bata, sagot ni Lupin. Mukhang 6 o 7 taong gulang siya. Natigilan si Charlotte. Agad niyang binuksan ang kanyang computer para tingnan ang sitwasyon. Dumating na ang villa na may maraming security camera. Sa kabila noon, noong gabi bago umalis si Charlotte, nag-install siya ng ilang karagdagang miniature camera sa loob ng 3 milyang radius ng villa. Sa ganoong paraan, maaalerto siya kung may lalapit sa Northridge Villa. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang isang batang lalaki na nakasuot ng cool na damit at may dalang backpack sa screen. Siya ay dumiretso sa Northridge na may itim na relo sa kanyang palso. Ang relo ay kumikinang sa asul na liwanag, at nahulaan ni Charlotte na mayroon itong navigation system na nangunguna sa daan. Kasabay nito, ang bata ay may hawak na telepono. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang screen nito. Ito ay malamang na may inoobserbahan siya. Sa pag-zoom in, nakita niya na ipinakita ng telepono ang sitwasyon sa Northridge. Mukhang may surveillance system ang telepono. Isang bata na talagang alam kung paano gumamit ng teknolohiya na advanced. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang mahalaga kay Charlotte. Habang tinatitigan niya ang maliit na figurang iyon, nagulat siya kung paano ang naramdaman niya. Sa halip na magalit, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa bata. Sino ang bata? Tanong ni Charlotte habang nakatitig sa maliit na figurang iyon. Si Morgan ay tumitingin sa bagay na ito ngayon, sagot ni Lupin. Ang bata ay hindi hihigit sa 6 o 7 taong gulang.
Ako ay hindi makapaniwalang nag-iisa siya sa kakahuyan ng walang pangangasiwa ng matatanda. Ang weird pa na alam niya kung paano gumamit ng advanced na teknolohiya na ganyan. Teka, siya ba? Naalala ni Lupin kung paano sila binisita minsan ng mga Noct para sabihin sa kanila kung paano tinakot ng agila ang kanilang mga bata. Maaari ba siyang isa sa mga bata mula sa pamilya Noct? Sabi ni Lupin nang tumama sa kanya ang revelasyon. Yan ay maaari siyang anak ni Mr. Zachary. Pinikit ni Charlotte ang kanyang mga mata na may pagdududa at nanatili ang kanyang mga mata sa maliit na figurang iyon. Tingnan natin kung ano ang batang ito ay hanggang sa. Isinuot ni Charlotte ang kanyang headphones para pakinggan ang boses ng bata. Kanina pa tumatakbo si Robbie, kaya napabuntong hininga siya ng magpahinga. Naglabas siya ng isang bote ng tubig mula sa kanyang backpack at pinawi ang kanyang uhaw bago siya nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang naglalakad ay itinuro niya, "Fifi, huwag ka na lang manatili sa puno. Magpaikot-ikot sa villa para makita ko kung may tao sa ibang lugar." Kinapa ni Fifi ang kanyang mga pakpak na hindi sinasadya bago ito dahan-dahan pumailan lang sa hangin. "My gosh, ang tamad mo. Hindi ka na talaga namin kayang itago sa kulungan. Masyado kang tinatamad," reklamo ni Robbie, na hindi nasisiyahan sa ugali ng loro. Nang inilipat ni Charlotte ang view ng camera para tingnan ang paligid ng villa, nagulat siya na makita ang isang maliit na loro na lumilipad ng matamlay. "Ano iyon? Isang loro?" tanong ni Lupin habang nakatingin ng malapitan. "Nahanap na," anunsyo ni Morgan habang nagmamadali siyang magulat. Tatlo ang anak ni Zachary. Sila ay triplets, 2 lalaki at 1 babae. Ang babae ay ang bunsong anak. Ang kanilang mga pangalan ay Robinson Noct, Jameson Noct, at Elisa Noct. Mayroon din silang alagang loro. Habang nagsasalita si Morgan, kumuha siya ng isang tablet at ipinakita kay Charlotte ang mga larawan ng mga bata sa kanilang mga tala sa paaralan. May isang maliit na loro na nakapatong sa balikat ng isang maliit na batang babae, na napaka-cute. "Napaka-adorable nila," komento ni Lupin, na nagustuhan ang mga bata. Nang makita ni Charlotte ang mga larawan, hindi niya maiwasang kiligin ng bahagya nang bumangon sa kanya ang kakaibang sensasyon sa puso. Kakaiba ang pakiramdam na hindi niya masabi. "At least now we can be certain that this is Zachary's son," ani Lupin pagkatapos niyang ikumpara ang larawan laban sa imahe sa screen. She then added, "Ang tanong lang ay kung panganay bang anak ang bata o ang kanyang pangalawang anak." Kung tutusin, pareho ang hitsura ng 2 lalaki. Nanatili ang mata ni Charlotte sa computer. Bigla niyang napansin na tatapakan na ng bata ang isang cobblestone na natatakpan ng lumot, kaya mabilis siyang nagutos, "Patayin ang bitag." Ngayon na. Agad na na-deactivate ni Lupin ang lahat ng mga bitag. Sa sandaling iyon, may natapakan si Robbie at naramdaman niyang may mali. Ibinaba niya ang kanyang titig na titig bago siya nagpatuloy sa pagsulong. "E-deactivate ang lahat ng mga bitag ngayon," bilin kaagad ni Charlotte. "Sige," sagot ni Lupin habang isa-isang pinapatay ang mga ito. Sa kasamaang palad, ang bata ay tumatakbo ng husto ng mabilis, kaya kinailangan niyang magtrabaho ng napakabilis na nagsimulang mag-cramp ng kaunti ang kanyang mga daliri. Nagtagal siya, ngunit ang lahat ng mga bitag sa wakas ay napatay. Nang ibinaling niya ang tingin sa computer, nakita niyang ligtas na nakarating ang bata sa labas ng kanilang villa. Sa sandaling itinaas ni Robbie ang kanyang kamay, lumipad si Fifi patungo sa kanya at dumapo sa likod ng kanyang kamay, gamit ang mabalahibo na ulo upang haplosan ang mukha ni Robbie ng magiliw. "Alam kong naging mahirap ito para sa iyo. Ngayon ay maaari ka nang magpahinga." Kumuha si Robbie ng tubig at pagkain kay Fifi bago nilagay sa balikat niya. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magsuri sa villa. Nakita na niya ang lahat mula sa camera na naka-install sa kay Fifi, at sigurado siyang walang tao doon. Mukhang umalis na ang mga residente. Lumayo ba sila? O kailangan ba nilang pumunta sa isang kagyat na business trip? Tumingin si Robbie sa paligid, ngunit wala siyang nakitang camera. Natural, naiintindihan niya ang mga mayayamang pamilyang iyon na kayang bumili ng ganoong lugar ay maglalagay ng kanilang mga security camera sa mga liblib na lugar.
Hindi ito magiging madali para sa akin na mahanap sila. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga kay Robbie. Dahil nandoon na siya, persigido siyang alamin kung sino ang may-ari ng lugar. May kinuha si Robbie sa kanyang bag. Matapos itong i-activate, agad ang mga nakatagong kamera na nakapalibot sa villa ay kumikinang na pula, at nalantad ang kanilang mga lokasyon. Kasabay nito, biglang narinig ni Charlotte ang isang tumutusok na tunog mula sa kanyang headphone. Napakaingay noon na halos masira ang eardrums ng lahat. Mabilis na tinanggal nina Lupin at Morgan ang kanilang mga earpiece at tinakpan ang kanilang mga tenga. Saglit doon, sila ay walang marinig na anuman dahil napuno ang kanilang mga tainga ng ingay. Tinakpan ni Charlotte ang kanyang tenga at nakasimangot sa computer. Magaling ang nakakairitang batang ito. Samantala, ngumisi naman si Robbie, alam ko na. Mayroong mga nakatagong kamera sa lahat ng dako, at mayroong isang tao na sinusubaybayan ako sa dilim. Sa isiping iyon, humakbang si Robbie at kumaway sa kamera sa labas ng villa. Nahanap niya tayo, nagtatakang sabi ni Lupin habang nanlalaki ang mga mata. Magaling ang batang ito. Ilang taon na ang punk na iyon. Paano siya magaling dito? Bulyo ni Morgan sa nagulat na tono. Ano ang gusto niya? Shut up, saway ni Charlotte. Tumigil sa pag-uusap ang dalawa at muling nagsuot ng earpiece. I'm sorry for bothering you, mahinahong sabi ni Robbie habang nakatingin sa camera. Hindi ako magnanakaw o kontrabida. May gusto lang akong itanong sa iyo. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, kumuha siya ng isang itim na gintong singsing mula sa kanyang backpack at ipinakita ito sa camera noon at nagtatanong. Nakita ko ang singsing na ito sa iyong alagang agila. Maaari ko bang malaman kung paano mo ito nakuha? Pinikit ni Charlotte ang kanyang mga mata sa harap ng computer at pinagmasdan ang singsing. Suot niya ang singsing na iyon noong mga nakaraang taon nang magising siya pagkatapos ng kanyang aksidente. Hindi niya alam bakit, ngunit isang hindi maipaliwanag na pagkamuhi ang bumangon sa kanya sa tuwing nakikita niya ang singsing na iyon. Gayunpaman, hindi niya magawa na itapon dahil iniugnay siya nito sa kanyang nakaraan at sa kanyang mga nawalang alaala. Kaya naman, itinali niya ang singsing sa paa ng agila na si Fifi. Ngunit paano napunta ang singsing na iyon sa bata? Bakit ang singsing ni Fifi ay nasa batang iyon? Curious na sabi ni Lupin habang nakatitig kay Robbie. Sa tingin ko ay may sinasabi siya, bulong ni Morgan, na pinalakas ang volume. Tumingin si Robbie sa camera at nagbahagi ng serye ng mga numero bago sinabing, "That's my phone number. Alam kong nakikita mo ako, at sigurado akong naririnig mo rin ako. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Kinuha niyo ba ang numero?" Tanong ni Charlotte. Hindi, sabi ng mga babae. Hindi sineseryoso ni Lupin o Morgan ang bata. Mga walang kwentang tanga, galit na saway ni Charlotte. "We're sorry," sagot ng mga babae. Pareho silang nakayuko at walang lakas ng loob na magsalita pabalik. "Uulitin ko," sabi ni Robbie habang iminuwestern niya sa camera gamit ang kanyang maliit na kamay. Inulit niya ang kanyang numero, pagkatapos ay idinagdag, "Pakitawagan ako." "Salamat." Kabisado ni Charlotte ang numero at gumamit ng hindi mattrace na numero para tawagan siya. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Robbie. Pinigilan niya ang kanyang pananabik at sinagot ang tawag, "Hello." Tiningnan ni Charlotte si Lupin, at nagsalita ang huli sa telepono, "Anak, ano ang pangalan mo?" "Ako si Robinson Knox." Hindi sinasadya ni Robbie na itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil alam niyang ito ang dahilan kung bakit hindi ginawa ng kabilang partido na lakas loob na saktan siya. Sa katunayan, alam niya na maraming mga bitag ang pagpunta doon, at nahulaan niya iyon na ang kabilang partido ay pinatay ang lahat sa oras upang hayaan siyang makapasok ng ligtas. Magaling siya, siguradong anak siya ni Zachary. Lumingon sina Lupin at Morgan kay Charlotte. Binibigkas ni Charlotte ang pangungusap at sinabi kay Lupin ang mga salitang, "Bakit kasama mo ang singsing na iyan?" "Nasugatan ang agila noong huling nakita ko ito, kaya kinuha ko ang singsing doon," mahinahong sagot ni Robbie. "Pero ako ay hindi ninakaw ito. Ang singsing na ito ay pagmamayari ng mommy ko, kaya ibinabalik ko lang sa kanya sa ngalan." Nang marinig ang mga salitang iyon ay nabigla sina Lupin at Morgan.
Labis na natulala, tinitigan ni Charlotte ang maliit na gwapong mukha sa screen, na hindi makapagsalita. Kakasabi niya lang ba na sa mommy niya ang singsing? I be honest. I am here to look for my mommy, linas ni Robbie habang nakatingin sa camera. Siya ay biglang nawala 2 taon na ang nakakaraan. Hinanap namin siya ni Daddy simula noon. Mula sa iyo mayroon siyang singsing, dapat mong malaman kung nasaan siya. Ako ay magpapasalamat magpakailanman kung ibabahagi mo ang impormasyong iyon kasama ko. Malinaw na ipinaliwanag ng bata ang lahat. Parehong natigilan sa kinauupuan sina Lupin at Morgan habang nakatingin sila sa naguguluhan na ekspresyon ni Charlotte nang walang sabi-sabi. Kabanata 830. Hello, hello, tawag ni Robbie, nandyan ka pa ba? Walang lakas ng loob na magsalita si Lupin at maingat na tumingin kay Charlotte. Nang mapansin niya si Charlotte na binibigkas ang ilang mga salita, sinabi ni Lupin, dapat ka nang umalis sa lugar kaagad hanggat maaari. Delikado dito. Pagkatapos nito, ibinaba ni Lupin ang tawag sa utos ni Charlotte. Anong nangyayari? Sinabi ng bata na ang singsing ay pag-aari ng kanyang mommy. Pwede ba? Tinitigan ni Morgan ang larawan, pagkatapos ay kay Charlotte. Sa kaibuturan niya, natukso siyang sabihin niyon na nakita niya ang pagkakahawig ni Charlotte at ng 3 bata. Hindi pwede yan, giit ni Charlotte. Bagamat naghinala siya na siya rin ang kanilang ina, siya ay mabilis na inalis ang iniisip at sumimangot habang idinagdag, siguro pinatay ko ang nanay ng bata. O baka ako ay kinuha ang singsing sa isang lugar. Oo, tiyak, sagot ni Lupin habang tumatango. Isang maliit na trinket lang. Walang ibig sabihin. At saka, hindi natin dapat masyadong seryosohin ang mga salita ng bata, sabi ni Morgan. Tinitigan ni Charlotte ang screen nang walang sabi-sabi. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya doon sandali. Samantala, nakakunot ang noo ni Robbie habang hawak ang phone niya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla silang naghang. Mukhang wala silang masamang intensyon. At least, hindi nila ako nasaktan. Ngunit ang misteryo ng singsing ay nananatiling hindi nalutas. Habang nakatitig si Robbie sa mga nakakandadong gate, natukso siyang pumasok at tingnan, ngunit iyon ay hindi nararapat. Tsaka pinapanood nila ako via the cameras. Wala akong magagawa kahit na ako pumasok sa bahay. Mapanganib din kung sa tingin nila ay nasaktan ko ang kanilang amo at inatake ako. Ang mga isiping iyon ang nagtulak kay Robbie na tumalikod at umalis kasama si Fifi. Maya-maya lang ay nagring ulit ang phone niya. Akala niya ay tawag iyon ng mga babae kaya natuwa siya. Pero nang tingnan niya ang screen para makitang galing kay Henry ang tawag, at nanlabo ang mga mata niya sa pagkabigo. Hello, Robbie, nasaan ka? Malapit ka na ba? We're on the way and we'll be there soon, mahinahong sagot ni Robbie. Good. I had Spencer call Kyle kanina, pero walang sumasagot. I thought that something terrible had na nangyari, kaya nag-alala ako. Ayos lang. Sumakit ang tiyan ko, kaya lumihis kami. Malapit na kami. Malamang aabutin pa ng 30 minuto o higit pa. Sige, dahan-dahang magmaneho si Kyle. Hindi na kailangang magmadali. Okay. Pagkatapos ibaba ang tawag, humarap si Robbie sa camera at humiling, pakiusap tawagan mo ako kung magpasya ka na sagutin ang tanong ko. Pagkatapos nun, umalis na si Robbie kasama si Fifi. Habang nakatitig si Charlotte sa paalis na figure ng bata, sa wakas ay lumapit siya at nagtanong, kumusta ang pag-iimbestiga sa bagay na iyon? May nahanap ka ba? Hindi namin alam kung bakit, ngunit lahat ng mga record, kabilang ang mga larawan at video footage, ng kasal ni Zachary ay biglang nawala. Walang paraan upang mahanap ang mga ito. Ang alam lang namin tungkol kay Olivia ay nag-aral siya ng musika, at ang tatay mo ang nagbayad sa kanyang matrikula sa universidad. Ang kanyang ina ay dating yaya ng iyong pamilya. Iyon lang ang natutunan namin. Wala na kaming mahahanap na iba. Para siyang nawala sa hangin pagkatapos niyang magpakita sa sultry night ng gabing iyon, at walang paraan upang mahanap siya. Iniulat ni Lupin, pero kasama natin ngayon si Peter, nakalock pa rin siya sa basement, at kaya mong tanungin siya kung kailan mo gusto. Let's go talk to him,
Sabi ni Charlotte habang pinatay niya ang kanyang computer at tumayo para lumabas. Dismayado si Robbie nang bumalik siya sa sasakyan. Sa wakas ay nakipag-ugnayan siya sa misteryosong babae, ngunit hindi siya nag-aalok ng anumang palatandaan o impormasyon. Mukhang wala akong matututunan gamit ang paraan na ito. Kailangan kong humanap ng ibang paraan para gawin ito. Mr. Robinson, mabilis na sumugod si Kyle ng mga sandaling iyon. Binigyan mo ako ng takot. Akala ko ikaw. I told you. Umalis lang ako para hanapin si Fifi. Pagsisinungaling ni Robbie, tinuro ang loro sa kanyang balikat. Si Lolo, hindi niya alam ang tungkol dito, hindi ba? Hindi pa. Good, sagot ni Robbie bago siya sumakay sa kotse. Tara na, sumakay na rin si Kyle sa kotse. Maingat niyang tinanong, talaga bang hinanap mo ang loro?